Local absentee voting para sa mga senior citizen at PWD suportado ng COMELEC Pangasinan. Narito ang report. Sa kabuuang mahigit 382,000 na bilang ng senior citizen voters sa Pangasinan noong nakaraang eleksyon, 81.66% ang bumoto. Ipinatupad ng COMELEC nito lang nakaraang eleksyon ang early voting sa mga senior citizen at PWDs. Upang mas padaliin pa ang pagboto ng mga nasa vulnerable sector na kinabibilangan ng mga senior citizen, PWDs, isinusulong sa Senado ang local absentee voting para sa kanila. Kailangan magkaroon po tayo ng amendment doon sa existing lab or local absentee voting. Kasi doon sa local absentee voting, very specific lang kung sino yung pwedeng mag-avail niyan. Kabilang dito ang mga uniform personnel ng AFP, PNP, media at mga kawani ng gobyerno na frontliners o nagsisilbi sa eleksyon. Sa ilalim ng local absentee voting, pinahihintulutan ng mga miyembro o kawani ng mga nabanggit na sektor na bumoto bago pa ang takdang araw ng eleksyon. Hindi naman daw nahirapan ang 79 anyos na si Lola Pasita sa kanyang pagboto noong nakaraang eleksyon. Pero mas lalo raw makabubuti sa kanilang senior citizens kung papayagan silang bumoto bago pa ang araw ng eleksyon sa pamamagitan ng local absentee voting. Maganda pag sa ibang araw yung Samantala, patuloy ang continuing registration ng COMELEC na magtatagal hanggang May 18. As of January 19, 2026, nasa 2,143,715 na ang registered voters sa Pangasinan. Posible pa raw na pumalo ito sa mahigit 2.2 million pagkatapos ng registration. So sa atin pong mga kababayan na hindi pa po nakarehistro, lalong-lalo na po itong mga kabataan, tandaan po natin itong eleksyon natin na barangay and sangguniang kabataan. Yung pong mga 15 years old, yung first time voter, huwag po kayong mag-alala, lalo na sa ating mga estudyante po. Pumupunta po kami sa inyong mga eskwelahan. Isasagawa ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa November 2, 2026. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon.